Sino pong naniniwala na may kapangyarihan sa pangalan ng ating Panginoon? Sabi nga there is power in the name of Jesus. Sino pong may mga pinagpe-pray po ngayon? Ano man po mga pinagpe-pray po natin ngayon, nakikiisa po kami sa inyo po mga panalangin. Sige nga po, awitin po muna natin saglit. Come on, sing this song. Truly, the name of our Lord Jesus Christ is so powerful. The name of our Lord can break every chain, every bondages. Lord, bless your people. Break every chain, break every chain. There is power, there is power, there is power. Sige, hawakan mo yung katabi mo, i-bless mo siya. I speak blessing to you in the name of Jesus. Kung may sakit ka, pagagalingin ka ng Panginoon. Kung may pangangailangan ka, the Lord will be your provider. Thank you, Lord, for your presence. Thank you, Lord, for your presence. Tayo po'y manalangin saglit. Panginoon, sila pong mga may sakit sa oras na ito, na mga nanonood po sa aming pong YouTube channel, anuman ang sakit at karamdaman nila, let your healing flow right now in the name of Jesus. Sa lahat po ng inaabot ng tinig na ito, pagpalain mo sila sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. There are some names that are powerful. May mga, kahit pangalan ng tao, may dating, may power. Tama po? Halimbawa, pag may mga ganyang pag-uusap, "Uy, wag mong gagalawin yan. Bata yan ni amo, ni boss." May ganon. Parang, bawat pangalan, may degree ng kapangyarihan yan. At naniniwala po ako na ang pangalan ng Panginoon higit na makapangyarihan. Can we say amen? Kaya nga dito po sa Matthew 8:29, ultimo yung mga gawa ng kaaway, the forces of darkness, takot na takot sila sa ating Panginoon. Even the forces of the devil, even the forces of darkness, wala ho yung kinakatakutan. Pero pagdating kay Jesus Christ, takot na takot sila. Tingnan niyo po saglit. "What do you want with us, Son of God?" They shouted, "Have you come here to torture us before the appointed time?" Takot na takot sila. Kasi ang Panginoon, siya po yung nagtataglay na pinakamakapangyarihang pangalan. Can we say praise God? The name of the Lord is so powerful. According to Proverbs 18:10, basahin nga natin ng malakas mula sa puso natin. The name of the Lord is a strong tower. Pakisabi sa katabi mo, nasa iyo pangalan ng Panginoon. Dala-dala mo, bit-bit mo yung pangalan ng Panginoon. At ang pangalan po ng Panginoon, ang sabi diyan, makapangyarihan. Sobrang lakas, sobrang tindi. It can cast out every foul, unworthy, and unclean spirit. Ganun katindi. Ang sabi nga dyan ng Mark 16:17, "You shall cast out demons in my name." Grabe, no? As you speak His name, as you declare His name, sickness are being healed. Forces of darkness are being broken. May kapangyarihan yan. Kaya pag para bang
parang inaatake ka ng iba't ibang klaseng gawa ng kaaway, gamitin mo ang pangalan ng Panginoon. Sigurado, may kapangyarihan yan. Ang sabi nga po sa Gawa 4:12, wala daw pong ibang pangalan liban sa pangalan ni Jesus para magbigay ng kaligtasan sa mga tao. Ayan po, Acts 4:12. Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan ng sino man tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos para sa kanilang kaligtasan. Hindi po yan sa pangalan ng religion, ha? Denomination or church. Wala sa pangalan ng anumang samahan, kundi ang pangalan lang po ng Panginoong Hesus ang naghahatid po ng kaligtasan. Kasi minsan may mga nagtatalo kami Katoliko, kami Protestante. Ito pangalan ng relihiyon namin. Wala ho sa pangalan ng relihiyon. Ang sabi ng Biblia, tanging sa pangalan lang ni Jesus Christ, matatagpuan ng kaligtasan. Kung agree po kayo dyan, sumigaw po kayo ng Amen. Amen. Ano nga ho ba ang pagkakaiba ng Jesus at Yeshua? Kasi naririnig natin yung mga tao Hindi daw Jesus ang pangalan ni Jesus, kundi Yeshua daw. Yung iba naman, hindi pumapayag, hindi Yeshua. Jesus, hindi namin kilala si Yeshua. Well, ano ba ang totoo dyan? Ang totoo, iisa lang po yan. Ang Jesus po, English po na pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ang Yeshua po ay Hebrew name na pangalan ni Jesus Christ. Same meaning. Pakisabi po, same meaning. Na ang ibig po sabihin niyan, the Lord saves. Ang Panginoon ay nagliligtas. Kaya para po sa atin, hindi po big deal po yun. Alam natin na ang Yeshua ay Hebrew name ni Jesus at ang Jesus po ay English name ni Yeshua. Amen. The name of the Lord is pure and holy. Ang pangalan po na taglay po natin, na iniingatan po natin, napaka-pure and holy. Basahin nga muna natin saglit, Psalms 105 verse 3 to 4. Lakasan mo basa, ha? 1, 2, 3, go. Glory in His holy name. Sabi, luwalhati sa kanyang banal na pangalan. Ano pa po sabi? Let the hearts of those who seek the Lord rejoice. Look to the Lord and His strength. Seek His face always. Sino pong naniniwala ang pangalan ng Panginoon ay banal? Hindi lang makapangyarihan, kundi sagrado, banal. Di ba sa nakaraang lesson natin, ang personal name daw ng Diyos, YHWH. Na kapag isinusulat ito, isinasalin, dahil sagrado, banal, kinakailangan po silang maligo. Hindi po pwedeng hindi naliligo. Tanungin katabi mo, naligo ka na ba? Ganun ang sagot. Nung araw po, kapag 7 beses, isusulat yung personal name of God na YHWH. Kung 7 beses isusulat, 7 beses maliligo. Kung 20 times ka maliligo. Ganun na lang iniingatan ang pangalan ng Diyos. Kaya ang ginawa ng mga scholars nila, ang ginawa po, pinalitan po yung YHWH ng, pakisabi po, Adonai. Adonai is a Hebrew word na ang ibig sabihin niyan, Lord. Panginoon. Kaya sa Biblia po ninyo, kung gumagamit po kayo ng New King James Version, pag tinignan nyo po yung Bible nyo, lalo sa Old Testament, hindi lang po isinusulat yung Lord, kundi capital L, capital O, capital R, capital D. Adonai po yon. So para hindi na yung, siguro, ang hirap din, ilang beses ka maliligo. So, ganun po ginawa nila.
Instead na personal name of God, Adonai. Ngayon po, yung mga modern scholars, ang ginawa po nila, yung Adonai, pinalitan po nila ng Jehovah. Jehovah, English na po yan, English name, na ang ibig sabihin, Panginoon. Yung iba nating mga scholars, ang ginawa nila sa personal name of God, para nababasa, wala kasing vowels. Ang ginawa po nila, nilagyan po nila ng vowels. Kaya nababasa natin, Yahweh, Ikaw, ang buhay ko, nagpapatibok ng puso ko. Ganyan po ang pangalan ng ating Diyos. Ngayon po, mali naman po sabihin na, ay, ang pangalan lang ng Diyos, Jehovah. Marami pong nagba-Bible study, nagbabahay-bahay, ituturo sa inyo, oy, alam niyo ba, tunay na pangalan ng Diyos, Jehovah. Sala po yun dahil alam na natin, sa history, kung ano ibig sabihin ng Jehovah. Jehovah ay galing sa Adonai, na ibig sabihin, Panginoon. Sakto na po ba yung Yahweh? Alam din natin na yan ay dinagdagan lang ng mga scholars na ang totoong pangalan talaga ng Diyos ay YHWH. Hanggang ngayon, walang nakakaalam ng saktong salita sa pangalan ng ating Diyos. Pero, taas po ang kamay ng mga anak ng Diyos. Pero tayo mga anak ng Diyos, hindi natin kailangan siyang tawagin sa kanyang pangalan. Hindi natin kinakailangan i-perfect yung pangalan niya kasi binigyan tayo ng privilege na tawagin natin siyang Abba Father. Tawagin natin ng Diyos na Ama. Kung tatay mo ang pangalan ay si Carlito, huwag mo siyang tawagin Carlito, tawagin mo siyang Papa. Ganun lang po kasimple yun. Amen! Ang tawag natin sa ating Diyos, Ama, Panginoon. Aming Ama. Mahabaging Ama. Makapangyarihang Ama. Amen. Sino pong masaya na natatawag mo ang Diyos na iyong Ama? Palakpakan po natin ang Panginoon. Bibilisan ko lang po, there are 7 names of God that will comfort us para ipakita sa iyo paano siya nagpo-provide sa pangangailangan mo. Mabilis lang po at madalas kinakanta natin ito. Sakto ito sa pangangailangan natin. Unang-una po, tinatawag siyang Jehovah Jireh. Ang ibig sabihin niyan, He is your provider. Kapag may pangangailangan ka, mag-pray ka, sabi mo, Lord, Ikaw ang aming Jehovah Jireh. You will provide. Ikaw magpo-provide. May pangangailangan kami ngayon, kayo magpo-provide. He is your Jehovah Rapha. Nang ibig sabihin niyan, He is our healer. Pag nagkakasakit si Apo, nagkakasakit sa mga kasama mo sa bahay, sabihin mo yung panalangin ngayon. Sabihin mo, Jehovah Rapha, You are our healer. Jehovah Nissi. Ang ibig po sabihin niyan, pakisabi po, the Lord is our victory. Kapag sa buhay mo pa, lagi kang talo, lagi ka na lang natatalo, lagi ka na lang naloloko, sabi mo, Lord, this time, You are my Jehovah Nissi, and You will give me success. You are going to give me victory. Amen. Pakisabi po, Jehovah Shammah. Siya yung sumasama sa iyo. Ang ibig po sabihin niyan, He is with us. He is in us. He is for us. Ibig po sabihin niyan, ang Diyos lagi kang sasamahan, babantayan. Amen. Another name ng Panginoon, Jehovah Tsidkenu. Ang ibig po sabihin niyan, He is our righteousness. Pag halimbawa, tingin mo sa sarili mo, ang dami mong kasalanan, duming-dumi ka na sa sarili mo, ipag-pray mo yan, Lord, You are my Jehovah Tsidkenu. Balutin mo ako ng iyong katwiran. Pakalinisin mo ako.
Jehovah Shalom. Pakisabi po, He is our peace. Pag yung mind mo, tormented ka na, dami kang iniisip, may anxieties, depression, sabi mo, Lord, you are my Jehovah Shalom. Give me peace. Give me peace. Jehovah Ra'a, ang ibig po sabihin niyan, He is our shepherd. Siya yung pastol na nangangalaga sa'yo, nagpuprotect sa'yo, nagko-correct sa'yo. Iko-correct ka niya. Pakisabi sa katabi mo, iko-correct ka ni Lord. Kasi mahal ka ni Lord. Amen. Pero ang pinaka-paborito ko pong pangalan ng ating Panginoong Hesus, pakisabi po, Emmanuel. Sakto, malapit na Pasko, di ba? Ang Emmanuel po ay nasa Matthew 1:23, na ang ibig sabihin niyan, God is with us. Para rin siyang Jehovah Shammah sa Old Testament. Emmanuel, God is with us. God is in us. God is for us. And if God is for us, who can be against us? Kung ang Diyos nasa iyo, walang laban sa iyo ang lahat ng gawa ng kaaway. Amen. Psalms chapter 113 verse 2. Pakibasa nga ng lahat ng mga lalaki. Lalakasan natin ha. Mga kalalakihan. 1, 2, 3, go. Blessed be the name of the Lord, both now and forever. Ano po ibig sabihin niyan? Ang pangalan ng Panginoon, binibless, pinapupurihan, sinasamba. Wala po tayong sinasamba dito, kundi ang pangalan lang ng ating Panginoon. Di tayo sumasamba sa pangalan ng religion, kaya tingnan niyo, iba-iba po ang religion natin dito. Ilan sa atin ay Catholic, ilan sa atin ay Protestant. Hindi tayo sumasamba dito sa pangalan ng denomination o church. Ang sinasamba lang natin dito, ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung mas malakas, yung pinakamalakas. Ang pagsamba po natin sa pangalan ng Panginoon, hindi po ito optional. Hindi po ito, pag sinabi optional, sasamba ako ngayon o hindi. May option ka. May option ka. Ang pagsamba natin sa pangalan ng Panginoon, hindi po ito conditional. Hindi po ito conditional. Yung parang pag sinabing conditional worship, sasamba ako kapag may kainan sa church. May handaan. Sasamba ako pag sasagutin ako. Sasamba ako kapag may makukuha ako. Pag sinabing conditional, may condition yung pagsamba mo. Pag sinabing optional, may option ka. Eh ngayon, hindi mo na ako sasamba. Maglalaba muna ako. Wala ka dapat option. Amen. Ang pagsamba po natin sa Diyos, pakisabi po, out of gratitude. Pakisabi po, out of love. Pakisabi po, out of obligation. Yan po ang pagsamba natin sa Panginoon. Sumasamba tayo dahil mahal natin ang Panginoon. Sumasamba tayo dahil matindi yung utang na loob natin sa Panginoon. Matindi. Kasi kung hindi dahil sa Panginoon, wala tayo. Naalala ko po yung patotoo ng batang palaboy. Ano po ibig sabihin ng batang palaboy? Palaboy, lagi siyang sa kalsada. Hindi siya napag-aaral ng kanyang magulang dahil hindi sapat ang kita. Hindi po siya nakapagtapos. Pero salamat sa Diyos, ito pong batang palaboy na ito, inalagaan po ng church. Naturuan kumanta. Naturuan, tumugtog. Nagbinata sa church. Alam niyo po nangyari, binayayaan siya ng Diyos ng mabuting asawa at hindi lang mabuting asawa,
Parang may lahing Chinese eh. Parang ganun. Mga negosyante. Pinagpala ng Diyos. Kaya yung dating batang palaboy, pag tinignan mo, ganda ng sasakyan, ang ganda ng damit, ang ganda ng tindig, ang cellphone, mamahalin, ang laptop, mamahalin, nakatira sa magandang bahay. Dati po yung dating batang palaboy. Na ngayon, pinagpala ng Panginoon. Alam niyo, sabi niya, kung hindi dahil sa Panginoon, hindi ako makakapag-asawa ng ganito. Bakit? Kasi nasa kalsada ako, palaboy-laboy ako. Wala ako sa church. At kung wala ako sa church, hindi ko mamimit yung future wife ko. Baka iba na pangasawa ko. Sabi niya, ang buti ng Diyos. Kaya sabi niya, ano man ang mangyari, sasamba ko sa Panginoon. Ang laki ng utang na loob ko sa Diyos. Sabi niya, dati, ito lang ang pagkain ko. Talagang ngayon. Ang mga pagkain ko, pagkain ng mayaman. Sabi niya, dati mabibilang yung damit ko. Kasi hindi makabili. Palaboy eh. Sabi niya ngayon, grabe. Punong-puno yung aparador niya ng mga branded na damit. Kaya sabi niya, ang buti ng Diyos. Kay buti ng Panginoon. Sabi niya, kaya sasamba ako sa Panginoon. Una, dahil mahal ko, Panginoon. Obligasyon ko ito dahil nilikha niya ako. Siya may bigay buhay sa akin. At ang sabi niya, dahil nais kong magbalik ng aking pasasalamat sa Panginoon. Amen. Sana mga kapatid, makita rin natin yung laki ng pagpapala ng Diyos sa atin. Sino po dito aaminin niya? Pinagpala siya ng Panginoon. May asawa ka, may mga anak ka, may maayos kang buhay. Kung i-compare po natin yung buhay natin ngayon at sa dati, pwede po ba natin sabihin napakalayo? Sobrang layo. Kaya naman ngayon na pinagpala tayo ng Diyos para sa atin, ang pagsamba sa Diyos, pasasalamat yan. Pagtanaw ng utang ng loob sa Kanya. Pagpapahayag ng ating pagmamahal sa Kanya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. As a child of God, you carry the name of the Lord. Hawakan mo yung katabi mo, hawakan mo siya sa braso. Sabihin mo sa kanya, dala-dala mo ang pangalan ng Panginoon. Bit-bit mo yan. Ang sabi sa Hebrews 8:10, Diyos mismo ang nagsulat sa ating mga isipan, sa ating mga puso, ng kanyang mga salita. At kasama sa salita ng Panginoon, ang kanyang pangalan. To be more specific, sa Revelation 14:1, alam niyo, sabi doon, isinulat po sa forehead. Ano ba ibig sabihin ng forehead? Sa noo. Hawakan mo yung noo ng katabi mo. Sabi ng Bible, isinulat sa forehead mo yung pangalan ng Ama at yung pangalan ng Anak. At least alam mo na. Baka mamaya, pagdating ng mga huling araw, inilalagay sa iyo yung YHWH, yung pangalan ng Ama, baka i-reject mo, di ko kilala yan. At least alam mo na, pinag-aralan na natin. Baka mamaya, ang isulat sa atin, yung Hebrew name ni Jesus, na Yeshua, kung ignorante ka, hindi ko po kilala yan, alam ko lang Jesus. At least alam mo na. Isusulat daw sa forehead natin ang pangalan ng Ama at ng kanyang anak. Dala mo, bit-bit mo, yung makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen! Kaya kapag pumasok ka sa mga teritoryo ng kadiliman, di ba may mga haunted house? Di ba may mga lugar sa mga malalayong probinsya na bago ka pumunta sa gubat na yan, minsan mga nag-aalay pa sila, baka ma-disturb mo daw yung mga unclean spirits na nakatira doon. Hindi mo na kailangan mag-alay, hindi mo na kailangan matakot. Kasi dala mo pangalan ng Panginoon.
Amen. Alam niyo po, short testimony, tapos na po ako. Si Sister Sharon, tinawagan po ako. Sabi sa akin, Pastor Leo, yung nasa taas namin, sa second floor namin, napuposes. Pinag-pray na ni Purge, si Purge, yung asawa niya. Pinag-pray na ni Purge, walang nangyari, hinang-hina si Purge. Lupay-pay, tulungan mo kami dito. Kausap mo siya sa telepono. At naalala ko po, yung testimony ni Pastor Camilo Principe. Ganyan din ang nangyari. Kaya inulit ko po yung ginawa lang ni Pastor Camilo. Ang ginawa ko po sa telepono, ilang ulit kong binabanggit yung pangalan ni Jesus Christ. Sabi ko, Sister Sharon, wala akong dala dyan, kundi ang pangalan ni Jesus Christ. Inuulit-ulit ko yan. Wala akong kayamanan o kapangyarihan, pero meron akong bit-bit. Ang makapangyarihang pangalan ni Hesukristo. Inuulit-ulit ko, para akong sirang plaka. Ang pangalan ni Yeshua, pag narinig nila yan, hindi po sila magtatagal. Alam ko po kasi, yung mga unclean spirits na yan, may kakayanan silang duminig. Alam niyo po, after 30 minutes, pumunta po ako sa bahay nila Sister Sharon. Pagdating ko po doon, yung inaalihan, yung poses, malaya na. Matino na pag-iisip. Paano nangyari yun? Hindi pa natin pinagpe-pray. Hindi pa natin kina-cast out. Hindi pa tayo nag-speaking in tongue. Kasi po, doon pa lang sa telepono, ilang beses ko nang inuulit yung pangalan ni Jesus Christ. Kaya sabi ko, yung nangyari sa patotoo ni Pastor Camilo, naulit sa akin. At mauulit po ito sa inyo. Amen! Pakihampas nga sa balikat yung katabi mo. Dala mo pangalan ng Panginoon. Lakasan mo. Bit-bit mo yan. God's name bearer ka. Huwag ka nang magtampo kung hindi ka napiling Bible bearer. Huwag ka nang magtampo kung hindi ka napiling coin bearer. Kasi ikaw naman ngayon ang God's name bearer. Dala-dala mo yan. Kaya kung dala mo ang pangalan ng Panginoon, pakiulit nga sa katabi mo, ingatan mo. Banal yan eh. Makapangyarihan yan. Sinasamba yan. Pinapupurihan. Can we say amen to that? Pakisabi po, warning. Ito po, warning. Hindi lahat na nagsasalita ng pangalan ni Jesus, hindi lahat ng kumakanta sa pangalan ng Diyos, ay may pare-pares na patotoo. May mga nangyayari. Sa Bible po, sa Acts 19:13 to 14, meron pong 7 anak si Sceva. 7 sons of Sceva. Ang ginawa nila sa inaalihan ng masamang spirito, ang sabi nila, 7 ito na magkakapatid. Ang sabi nila doon sa inaalihan ng masamang spirito, ikaw na inaalihan ng masamang spirito, pinapalayas ka namin sa pangalan ni Hesukristo na ipinapangaral ni Apostol Pablo. Ang sabi ng masamang spirito, kilala namin si Pablo, kilala namin si Jesus Christ, pero ikaw di ka namin kilala. At ang sabi ng Biblia, tumalon yung inaalihan ng masamang spirito, tinalon po sila, pinagkakalmot, pinaghuhubaran. Pakisabi sa katabi mo, bawal ang gaya-gaya. Halimbawa, kumakanta sila ng Jesus Christ, kakanta ka na rin. Sinusulat nila sa t-shirt nila, Jesus Christ, ay, lagyan ko rin, Jesus Christ. Ingat po. Kasi po, bakit po nangyari sa kanila ito? Kasi ginagamit nila yung pangalan ni Jesus Christ, pero hindi nila tinanggap si Jesus Christ sa puso nila bilang Panginoon at tagapagligtas.
Ginagamit nila yung pangalan ni Jesus Christ, pero sumasamba pa rin sila sa ibang pangalan ng Diyos. May mga Diyos pa rin silang sinasamba. Ginagamit nila ang pangalan ni Jesus Christ, pero hindi nila kinikilala yung pagiging Lord, pagiging Savior, pagiging Son of God ni Jesus Christ. Gaya-gaya. Amen po. Alam niyo po, ito nakakatakot, pero may magandang lesson. Meron pong mga matatandang mga prayer warriors, ang may gift, nakakakita sila ng pangitain. Minsan umatin sila sa isang malaking gathering. Libo-libo po, napakaraming tao. Kumakanta, umaawit sa pangalan ni Jesus Christ. Pero yung naglilid, Kuya Jomel, mga hindi marunong, hindi magaling, sintunado, wala sa tono yung instrumento. Pero sabi ng mga matatandang mga prayer warriors, nakikita nila yung mga angels ni Lord bumababa. Kaya wag niyong i-underestimate yung mga kumakanta na hindi professionals, kulang sa instrument, kulang sa practice, kasi pwede po silang magpababa ng mga anghel ng Diyos. Amen. Ngayon, ang sabi po, sa kalagitnaan ng pagtugtog at pagkakantahan, pinaalis yung mga hindi marunong tumugtog. Pumalit mga professionals, magagaling kumanta, magagaling mag-perform, magagaling tumugtog. Alam mo, nakita sa vision, nag-alisan yung mga angels at ang mga lumapit, demonic spirits. Dumilim at nabalot ng kadiliman yung lugar na yon. Ano ang message? Anong insight? Ingatan mo na kapag kinakanta mo pangalan ng Panginoon, pag pinipray mo yung pangalan ng Panginoon, kapag ini-exercise mo yung pangalan ni Jesus Christ, ini-speak mo yan, dinideclare mo, ingatan mo yan. Make sure you have a personal relationship with Him. Make sure na siya ang Panginoon at tagapagligtas mo. Tayo'y manalangin. Panginoon, sa pagpasok po namin ng Christmas season, marami pong mga imbitasyon sa amin, maraming mga party, maraming mga kasiyahan. Panalangin po namin na lagi naming alalahanin na dala-dala po namin ang pangalan mo. Kaya nga po sa Acts 11:26, kauna-unahang tinawag na Kristiyano ang unang mga alagad mo. Lord, as Christians, dala namin yung pangalan ni Christ. Kaya kami tinawag na Christian. Kaya may expose po kami sa maraming tao ngayon. Mga dating kaklase, mga dating katrabaho, panalangin namin, Lord, na maingatan namin ang pangalan mo. Marami kaming mga pupuntahang mga celebration, mga Christmas party, reunion. Panalangin namin, Lord, na huwag kaming makagawa ng bagay na mag-displease sa iyong pangalan. We don't want to displease your name, but we want to honor your name in our lives. In everything we do, we want you to be glorified. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.